Guys, ito kasama ko yung kapatid ni Rans. Ayan. So, sumakay kami ng tren from Chicago to New Jersey na wala akong kaalam-alam na 2-hour drive lang naman daw. Hindi ko naman in-expect na train. So, ito, ipapasyal ako sa New York. So, Chicago, New Jersey to New York. Hope so bukas makauwi na ako, pero parang hindi. So, ito yung tren nila. So, based on my experience, ang tren nila iba rin sa tren na Australia. So may conductor. Sabi niya. Tapos pagpapasok ka ng tren, bibili ka pa lang ng ticket na which is sa Australia, pag may debit card ka or Mastercard, Visa card, whatsoever, pwede mo na siyang itap bago ka pumasok. Dito, bibili ka talaga ng ticket. Doon sa machine din naman, bibili ka dahil may conductor sa loob ng tren. So, which is sa Australia, hindi sabi ko nga, either na may card ka ng tren or bibili ka or yung debit card mo ang gagamitin mo. So may major difference. Tapos yung tren niya, hindi ko pa na pero sa Australia kasi lahat ng tren halos bago na. So dito makikita ko pag dumating. So ito yung itsura ng train station nila. Ayan. Matao din kasi going to New York marami. Yung parking nila, ayun. Ang parking nila may bayad. I think $12 to $20 maghapon na yon sa Australia. And then dito ganun din sa Australia kasi libre to doon may bayad, pero pag ginamit mo parang sa Australia, pag ginamit mo yung building nila libre basta ginamit mo yung card ng train company, pero pag hindi magbabayad ka. Dito talaga which is saan ka magpapark, doon or dito may bayad. So maraming nakapark kasi yung mga sumasakay pala dito sa Hamilton Station papunta lahat ng New York City. So titingnan ko yung New York. So ngayon yung lamig dito compare sa Chicago pala, ikamamatay ko. Malamig. Ito yung parang lamig sa Australia na nanunuot sa kamay. So hindi nga siya nag-yellow, kung tutuusin may araw pa. Ayan, maaraw. Pero yung lamig niya parang yung binubuga ng aircon, ng refrigerator sa freezer. Ayan, may araw siya. Sobrang lamig. Kaya kailangan mo talaga ng pangginaw. Talagang pati kailangan may gloves ka. Magka-clamps yung kamay mo sa sobrang lamig. Ngayon sabi sa akin Raven, sa New York mas matindi daw ang lamig. Kaya ang suot ko mabigat na jacket. Dahil sa tapos yung pantalon mo hindi pwedeng ordinary pantalon. Meron sila palang sinusuot na parang tawag doon? Heat warmer. Pati panloob meron siyang heat warmer. Ako wala na, dalawa lang ang suot kong damit. Tapos ito kinuha ko nga yung jacket, yung mabigat. Kasi nga para pero sabi ganun daw dapat may heat warmer ka. So pag sa sobrang lamig. Ang lamig daw dito sa New Jersey to December, January, February pababa na, March wala. Sa Chicago kasi nag-yellow na since dumating ako. Tapos ang yellow tatagal yun hanggang March, April pa lang daw yun magtutunaw. Tsaka dito masarap, kahit malamig, nakakapasyal ka. Sa Chicago, pag nag-ulan ng yelo, wala na. Hindi ka na makakalabas, maliban na lang kung may trabaho ka. Pero doon, kasi pag nag-yelo, para tatama rin ka na maglabas kasi nga, madulas ang daan at tsaka punong-puno ng yelo yung karsada. So, in case, hindi ka rin makakapag-drive na maayos minsan. So, mas better dito. Dumaan din ako ng Philadelphia, doon kasi bumaba yung airline namin, nung sumakay ako. So, sa Philadelphia, ganun lang din ang maganda lang din ang weather. Ganito lang din, malamig siya, as in malamig, pero hindi nag-yelo. Nag-yelo daw to, bihirang-bihira pa. Tapos pag nag-yelo, hindi siya ganun kakapal. So, hope so, pagdating natin New York, makita ko rin yung difference nila. So, ayan. Sabay ticket, nandun yung machine nila. Tapos yan, antay-antay ka lang. So, ang rin nila, para Australia, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O, yun. Tapos may isang bullet train. Sana naman, may makita akong dumaan na mabilis na train na which is wala sa Australia. So, okay. Balik kayo. Stainless yung train nila. Sa Australia, pinturado. Plano po na yung bintana nun Dito tayo. Automatic. Harapan. Dito na, malurog. Ayan. Double decker din sila na tren. Stainless. Okay naman, malinis ang tren nila.
may baggage na nawala sa Australia. Yung mga provincial train lang ang meron sa Australia nito. Pero yung mga sa city wala. Since pa New York kami, meron din siya sa taas. And then, dami. Hindi sayang, hindi tayo makaka-view ng maliwanag kasi yung salamin niya malabo. Hindi gaya sa Australia, laging malinis ang train. Ang bumababoy lang talaga dun sa Australia, mga lokal. Nagdulo yan. So pa New York, almost 1.5 and 30. Ito yung drive na literal. Hindi yung kagaya nung drive na sinabi sa akin 2 hours. Naka-aeroplano pala. Okay. High-tech na bansa. So ano yung binigay na yan? Ano po, na nagbigay na kayo ng ticket. Kasi yun yung bababaan niyo. So, first time ko nakita. Kala ko sa Pilipinas na may konduktor. Dito sa US, ang US ang high-tech na bansa para sa akin. Pero may konduktor kami. Ayun yung konduktor. So, kinuha yung ticket namin tapos bibigyan ka nitong isang ticket na kung saan ka bababa. Ka-high-tech ng Amerika. One is of the strongest country in the world. Pero may konduktor. New York na ako. Ayan. Dito pa rin kami. Train station ng New York. Malabas na ako. So, hindi ko pa na. Malamig. Iba yung lamig sa New York nga kaysa dun sa New Jersey. Pero maaga pa. Medyo tolerable pa siya. Ayan. Hour na. New York. At least makapasyal na lang din kayo. Madison Square. Ayan. Oh. Ayan ang New York. Para lang ka lang sa Quiapo. Ayan. Guys, pasampa na ako dito sa ferry. Pupunta kami doon sa Statue of Liberty. Nagkaroon lang na issue. Yung power bank ko na may speaker, bawal. So ayun, yung kapatid ni Rans, itatago niya anywhere na sa amin lang makakita kasi wala mapag-iwanan tindahan. Tapos susunod na kasi doon na kami magkita sa Statue of Liberty. So nagtataka ko, yun lang ang difference din. Isa sa mga ayoko, ang dami nilang security. Like sa Australia, anywhere pwede ka pumasok kahit saan, hindi ka naman kakapkapan. Dito talaga, dahil nga due to the, alam mo naman, US, best country in the world, kumbaga. So security issue. So ayan yung ferry. Punta yan na Statue of Liberty. So babay na muna. Guys, yun yung sinasakyan din namin na papunta rito, yung bangkang yan, barko, nandun yun siya, maliit lang na barko. So nandito na ako sa New York. So masasabi kong nung nasa Chicago ako, hindi ko masabing nasa US ako. Pero nung nakita ko to, yan, yung Liberty, sabi ko nasa US nga ako. Ang yung parang ang kaang sa pakiramdam. Dahil nakita mo yung Liberty, parang yun nangyari sa akin sa tawag nito sa Sydney Opera, kasi dati pangarap ko lang siya Sydney Opera na mapuntahan ng Australia. So narating ko siya, nung napuntahan ko sabi ko iba pala yung pakiramdam pag nakakapunta ka doon sa pinangarap mo dati. Ang lamig, sobra ang lamig dito kasi tabing dagat, mahangin, talagang sisipunin ka sa sobrang lamig, naluluha ako. Iba yung lamig niya, para kasing nasa freezer na naglalabas ng hangin. Napakalamig. Kaya ang sipon ko talaga iba. Kaya nga yung jacket ko ang bigat. Ang kapal. So yun nga,
sabi ko sa inyo, narating ko na Sydney Opera sa isa sa dream ko. Eto, nakikita ko lang naman dito sa TV. So hindi ko akalain nandito lang siya sa harapan ko ngayon. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Eto, sa Chicago wala eh kasi nag-i-snow eh. Yun lang na. Nakita mo nag-i-snow. Pero eto, na-feel mo. O ayan ang city ng New York. Ayan. Yung buong yan, City of New York. So ayan siya, laki ng City of New York. Ayun yung sinakyan ko kanina, pabalik na siya. Tapos, ayan na si Liberty. Nakatayo na. Pag nakarating ka pala dun sa isang lugar na dating nakikita mo lang sa TV, parang yung dati sabi ko nga, sa Australia. Dati sabi ko, nakikita ko lang siya dun sa tawag nito, sa magazine, sa TV, tapos sa tingin ko pa nga kulay puti. Pero nung pagdating ko, hindi naman pala siya kulay puti, cream white siya. So ngayon, eto, nasa harapan ko naman si Liberty. Aakyat ako doon. Aakyatin ko si Liberty. Kasi sabi ni pwede daw umakyat. So hinahanap ko lang kung paano yung paakyat doon sa taas. Pero parang merong restriction din. So titingnan ko muna. Inaantay ko rin si kapatid ni Rans. So nandito ako para makaakyat doon. So naglalakad na ako. Yung mga restriction siya eh. So parang iiwanan mo yung ibang gamit mo, I think, pag umakyat ka doon. Ayan. So titingnan natin paano yung rules. Babalikan ko kayo. Sarap ng pakiramdam. Andiyan si Liberty sa harapan mo. Diba? Ang ganda. Sarap ng pakiramdam. Ang gaan guys. Nasa Amerika nga ako. Okay, babay na muna. Nakababa na kami doon. Hindi naman kami nakaakyat sa tuktok. Under renovation. Tapos booking pala siya. So hindi rin kami kasi last minute booking kami. Na like I said, wala naman akong kinalaman sa pagpunta sa New York. So ayan ang bandera. Si Liberty, bye bye. Just for your info, si Liberty pala ay made from metal, copper. So hindi siya semento. Yung tingin ko sementado before, nung hindi ka pa siya nararating. Kala ko binild siya. Ngayon pupunta namin paano talaga yung na-extraction meron dito sa museum. So mamaya, yan ako kaya. So, naglalakad ako sa New York sa Makati kasi may kita mo yung mga tindahan na maliliit sa Makati kasi ganyan di ba yung mga tindahan yung kakanin, ayan o yan. So ayan, pupuntahan namin yung Twin Tower na nabagsak, ayan o, parang Makati lang di ba, sa Makati may mga ganyan bilihan. So ayan siya. So dito sa New York, mag-ingat lang, marami rin scammer. May mga nag-o-offer ng kung ano-ano, pati yung mga magpapapicture ka. Halimbawa, dun sa mga parang cosplay, may bayad pala yun. So, ingat daw. Sabi. So, ayan. Liberty Street, Times Square. Times Square ba ito? Mali ko. Basta, nasa New York ako.
Ayan, oh. Ito yung pinalit sa Twin Tower. Ayan. Yan yung pinalit sa Twin Tower. Yung 9/11 ata. Yan yun. Pinalitan na siya. So pupuntahan namin na ginawa na daw siyang fountain. So nagmamadali lang kasi kami dahil hapon na rin. So dito sa Australia, tawag nito, dito maraming blue eyes kumpara sa Australia. Sa Australia, konti dito ang dami. Tsaka dito, ang gagaling nila din mag-English. Sige, bye-bye na. So, andito na ako. So, sa New York, kakaiba lang. Amoy, ano siya, chonky. Legal nga kasi, ang grabe ang amoy ng chonky dito. Hindi mo na kailangan manigarilyo, makiamoy ka na lang. Mahay ka. Kakaiba, ang tapang ng amoy. So, ito yung dating 9/11 attack tower na pinagtatayuan. Falls. Ayan na siya. So, dito siya. Ayan. Ito yan. Dalawa dito nakatayo. So, nandito yung mga pangalan ng mga namatay. Nakalista sa tiles. Ayan o. Dami. So, ang galing. Falls na siya. Ayun. So, tower na pinabagsak ng terrorist. Ito na siya. Ayan. So, falls na siya. Tourist spot na lang siya. So, ayan. Diba? So, yun yung Westfield na parang agila. Okay? Babay na. So, hindi kompleto yung pagpasyal ko sa New York kung hindi ako kakain ng street hat. So, hindi siya kompleto. Ito yung mga, sabi nga, pag di ka nakakain ng mga street food sa New York, bali wala. So, ayan, kumain kami. Bili ako. Bye-bye. So, isa sa mga bagay na hindi ko kinakalimutan pag napupunta ako sa ibang lugar, ang pumasok sa simbahan pag may nakikita. Nagkataon lang sa Chicago, makapalang snow, kaya hindi ako makapasok. So, papasok ako sa simbahan bilang pasasalamat. Yaman ng New York. O ayan. Butcher. Burberry sa likod ko. Yung brand ng everything. Nasa ko, Dior. At si Louis Vuitton. So, Madison Avenue. Isa sa mga busiest street ng New York at saka sa Fifth Avenue. So, nandito pa rin kami. Pupunta lang kami sa Louis Vuitton. May titingnan lang kami. Pasok ako sa Louis Vuitton for the first time. Ito, yan. Diyos ko. Yung pagpasok mo sa loob, amoy pa lang. Louis Vuitton na. Diyos ko, tingnan mo naman. Oh, Louis Vuitton. So, magkano isang presyo? May kita na ba yung presyo? Hindi yata. Louis Vuitton. O, yan. Yeah. Masarap maging mayaman. Kala nyo pa? Kaso na, naging mahirap lang tayo eh. Louis Vuitton, pagkakape. Buti dito, nagpapapasok ka agad.